Hey, it's another day and welcome to the part 4 of our Sa Probinsya vlog. At simulan natin sa pag-practice ng motor cause today is gonna be an exciting day. Ay, Diyos ko po, tumatangkirig tayo sa pagmumotor na ito. Actually, para sa akin, madali lang naman siya. Wag lang talaga tayong malagay sa mga ganitong daanan. Sobrang maraming bato. And as promised, today pumunta ako sa bahay ng isa pang kapatid ko. And look what we've got. Nanguha lang naman kami ng santol. Pahirapan kumuha pero kahit hindi pa siya masyadong hinog, matamis na siya. Sobra. Actually, ang pakay ko talaga kung bakit ako pumunta dito is nanghahanap kami ng guyabano. And since last 2 days na kami dito sa province, I am really hoping na sana may madala man lang na guyabano. At ayun na nga, meron kami nakitang isang guyabano pero ang dami namang gwardya. Black guards pero hindi gwardya civil. Gwardyang ants. Pero sorry mga ants, kailangan ko tong kuhanin kasi wala nang iba. Inikot na namin lahat ng gilid ng palayan pero wala kami nakita talagang guyabano. Iisa lang siya. Paano ba yan? Parang wala akong masyadong madala sa Maynila. At ayun na nga, may kalabaw pero yung nag-video takot pala talaga siya. Huwag nang matakot, kaibigan yan. Sa sobrang pag-ikot-ikot namin, wala talaga kami nakitang ibang guyabano kaya nakakita ako ng mabangong herbal. Actually, daon siya at ang tawag sa amin dyan ay hambabayaw. I don't know kung anong tawag sa inyo dyan. Basta ang alam ko lang, sobrang effective neto. At dahil nga sobrang oso yung ubo at lagnat dito sa Maynila, napag-isipan ko magdala kaya ako ng dahon kaya naghanap pa kami ng maraming hambabayaw. Say hi sa bakahiya. Ayun, nadali si Jikay, sinama ko din siya. Grabe naman to si Jikay, pinadala ba naman ako ng sanga ng hambabayaw. At ayun na nga, umuwi na kami sa sobrang init at may nadaanan kaming push. Ano ba yan? Puso talaga yan dito sa probinsya. At pag uwi namin sa bahay ni Jikay, nako, sinabihan kami na hala baka bawal yan doon sa airplane. Eh di wow, sayang yung effort namin. Ay nako. Pero I have another way. I'm thinking na pwede akong magdala ng mga ganitong maliliit pa. At ayun na nga, nakapag-decide na ako kaya nag-decide na kami ni Kuya Christian na uuwi na kasi may activity pa kami doon sa bahay. O ayan Jikay, tulak mo muna. Alam mo naman nag-practice pa ako eh. Gusto ko na talagang bumili ng motor pero maganda lang sa probinsya kasi pag sa Maynila parang iba talaga siya. At ayun na nga, umuwi na kami ni Kuya Christian at pagdating sa amin nakaabang na sila kasi nga ready na din para manguha ng boko. Boko Loco, here we go. Actually doon kami kukuha sa my old house namin. Ayan, dyan ako lumaki. Ito yung mangga, ang laki na at dyan kami naliligo noon, no? Diba? At halika, itour ko kayo sa loob ng old house namin. Andito yung lahat ng memories ko nung kabataan. Naawa ako sa bahay kasi hindi na siya naalagaan talaga. Pero I am planning na i-renovate siya. Siyempre, kailangan kong i-restore yung wood neto kasi sabi nila ni mama at papa, 19 kopong-kopong pa daw tong mga wood kaya sobrang tibay. Hindi lang talaga siya naalagaan kasi sila ni mama ando na sa proper nakatira. At kita mo naman, paglabas mo ng bahay, ganyan ba naman yung view? Hay nako. Babalikan kita my old house at aayusin kita. Promise ko yan. Next na nga, baka maiyok pa ako. O loko, mga nakahubad, kukuha lang ng boko, nakahubad talaga. Eto uso talaga yan sa amin dito, nakahubad lagi. Ewan ko lang. At dahil nakulangan kami sa boko, bumili kami at alam mo ba kung magkano? Tag-piso lang siya. Oh my God. Imagine sa Manila, 45 pesos pero dito, piso. Hay nako. Siyempre, kailangan ko magpakitang gilas. Panoorin niyo naman kung paano magbunot. Oy. Okay. Ano sa bato? Kisa man yung sundang. Ako. Agi. Ang naman eh. Oo. Sino man na? Walhon man ang imong sundang. Oo, naguda. Oh. Dapat butang. Ato ka. Ganyan. Agi kulod-kulod kuan. Kudong. Oh, hala, sige, inom pa. Sige, lagok lang. Wait lang, pumikit muna kayo, baka mainggit kayo. It's so nice. Ada. Minum. Walang laman. Konti, ha? And yes, it's good time. Kailangan na naming ilagay sa lagayan. Syempre, walang masayang dito kasi kailangan din naming dalhin yung tubig. Next naman ang view talaga. At sobrang epic naman ang unang pagkalagay ni Kuya, tinapon. So ayun, tinuloy-tuloy na namin pagbunot ng buko kasi meron pa din kaming next activity after neto. Bilisan na natin. Ano yan Kuya Christian? Parang nag-iigib lang ng tubig. Hanip magkagod si Kuya ng boko ayun na nga, i-appreciate naman natin yung gangis sa nature. Pakinggan nyo naman, ito na.
Oh, do mangkakuan. Patutong dito mo. So ayun, we're done sa first stop. Next stop naman. Ito talaga yung container na pinaka-the best lagayan ng Boko dito sa amin. Ito naman yung second stop namin sa mismong harap ng old house namin. Ang ganda naman ng mangga namin. Shit. Oh, introducing ang manok ni Kuyang Bantam. Sa sobrang liit, kasing laki lang ng palad ko. Mahilig kasi si Kuya mag-alaga ng klase-klaseng manok. Isang post naman dyan. Prrrk. Naawa ako sa boses niya. Isa pa. Isa pa ulit. Sa sobrang nag-enjoy ako at pinagtripan ko siya, hindi ko na malayan pinagtripan na din pala ako. Itihan man ko nimo. Kung pwede lang talaga magdala sa Manila ng ganito. So that's it for today, guys. Excited na ba kayo sa part 5 and it's the final part sa ating series? Well, excited din ako magbaon ng avocado. Stay tuned and follow the page para updated ka. Bye!